Gabi muli sa inyong lahat. Ako po ang kasama niyong shoutcaster for tonight at ang pangalan ko po ay Alfred Plays. Welcome sa XML Tournament Supernova Arena. Game number 2 ng ating BO3 Grand Finals between Nox Cosmo and Type-PH New Gen. Nox Cosmo is onto the blue side. Nandito at maglalaro ngayon si Super Del, Franklin Saint Bentoy, si Prince Fids at si Lords Kehan. And for the side ng Type-PH New Gen, nandito si Brygad, Benzu, UG, Shendat, Gigi at si Curvy with a question mark. Uy, so mga hindi po nakaabot ng ating game number 1, panalo ang Nox Cosmo, no? Isang napakagandang performance ang pinakita ng Nox Cosmo. And sorry for the word, ano? Pero binalagbag nila yung Type-PH noon sa ating game number 1. And right now, para sa ating second game ng ating drafting phase, Kadita and Valentina will not be both available, habang Kari and Hilda naman ang tinanggal ng Type-PH. For the first pick, ano kaya yung ipaprioritize ng ating Nox Cosmo? Sushin! Uy, oo nga pala, no? Hindi ka na nating malimutan na open nga pala yung Sushin. And hindi nagdalawang isip yung Nox Cosmo na i-secure na nga itong hero na to. Pero para naman sa Type-PH ay kinuha nila yung Sora, no? Considering na natanggal nga yung Valentina. Kaya hindi na nag-atubili pa si Shendat Gigi na i-secure yung Sora na to. At kasabay ang isang Freya, no? Uy, yung composition dito ng Type-PH men, very glass cannon yung kanilang first two heroes, ano? Mataas yung damage, may sustainability, pero magkakatalo lang kung ito bang Freya na to ay magiging jungler o kaya naman yung Sora ay pwede rin kasing maging mailagay sa isang god lane. So at this time, di pa tayo sigurado kung ano ba yung kanilang magiging final lineup or yung final positioning, pero dahil kumuha sila ng Sora or rather yung Suyu na para dito kay Benzu, ibig sabihin lang nito Suyu jungle na nga yata, kasabay yung Freya god lane and Sora naman ang magiging XP lane. Pero for the side ng ating Nox Cosmo, no, yung kanilang Yisun Shin ay sisecure na nga din, at yung Hylos, wow, interesting option para dito sa roamer ng Nox Cosmo by securing this Hylos, no, sa kanilang roam. And syempre yung YSS kanina na nakita natin na natin nung game number 1 ay muling ilalabas, no, para dito sa Nox Cosmo coming into game number 2. Pero nagkaroon tayo ng palitan ng heroes, no. Kanina kung matatandaan nyo, si Franklin Saint yung gumamit ng Suyu and Yisun Shin yata, no, kung hindi ako nagkakamali, si Benzu yung may gamit ng YSS. So nagkaroon ng sweet charo between our jungle heroes, no, for the both teams. And right now, Ruby and Zitian will not be both available. Sabay kuha si Curvy ng Kimi. So for the first time, magkakaroon tayo ng isang Kimi dito sa ating game number 2. So for sure, double fighter na yung magiging final lineup ng Type-PH. Kaya yung kanilang marksman ay manggagaling dito sa kanilang mid lane hero, and that is a Kimi. Last two heroes, Nox Cosmo, ating iniintay. Wala pa silang XP lane at wala pa silang god laner, and they will secure this Harit para dito kay Prince Fids. Ganun din ang Phobius ni Kuya Bentoy. Last hero left, Roma. Yung kulang nila dito, men, wala pang roamer. Yung Type-PH. Graph could be a good option, no? Para doon sa kanyang mga setup, yung Tectonic Charge, yung Earthen Rampart, di ba? Pwede niyang harangan yung carpet para hindi magtuloy-tuloy kung tatakas man or magiging agresibo para sumugod yung Nox Cosmo. Pero teka lang, chip ni Brygad ay ilalabas, mga bossing, mga madam. So magkakaroon tayo ng mga surprise attacks, di ba? Dahil doon sa mga shortcut and wild walk ultimate ni Brygad ay talagang bubulaga tayo later on. So eto na, wala nang patumpik-tumpik pa.
punta na tayo sa ating game number 2 and welcome again sa lahat ng mga nanonood. This is XML Tournament Supernova Arena. Nox Cosmo laban sa Taipei H New Gen. 1-0 in favor of Nox Cosmo. At ako po ang kasama niyong shoutcaster sa gabing ito. Ang pangalan ko po ay Alfric Plays. Kaya ikaw na nanonood ngayon, baka naman sana ay ma-follow mo po ako. At kung kailangan niyo po ng shoutcaster sa mga tournament, sa mga BetG or scrimmage nyo, PM is the key. Pero eto na, let's go to the land of Dawn. Ladies and gentlemen, Nox Cosmo is onto the blue side. Nandito si Franklin Saint, gagamit ang kanyang YSS Lord Skehan, yung kanyang Zushian Prince Fitz bilang Harit Bentoy, Phobius at Super Del naman ay mag-highloss for the side ng ating Taipei H New Gen, Ryuji, Freya, Shen.GG, Sora, Benzu, Suyu, Brigada, Chip at si Kirby naman ay gagamit ang kanyang Kimi, pero sa gitna mainit men yung salpukan ng ating mga mid laners and yung mga roamers, no? Tuloy-tuloy yung mga lantern flare na tinataas ni Lord Skehan, pero hindi rin naman nako, nagkabulol-bulol na ako. Uy, teka lang si Brigada masyadong agresibo, medyo mababa yung kanyang HP, pero nakuha din naman yung Little Wanderer for the side ng ating Nox Cosmo. Habang dito naman sa gitna, tingnan nyo naman yung tuloy-tuloy na pamamarel ni Kuya Curvy, no, with a question mark. Hindi ko sure kung bago ba yung player na to. Parang wala yata ako nakitang Curvy with a question mark nung game number 1. Correct me if I'm wrong sa mga viewers natin, no. Hello po sa inyong lahat dyan. 1 minute and 30 seconds sa ating game time. Ladies and gentlemen, Turtle will be available in 20 seconds. Lapit na naman ngayon si Kuya Curvy. Tamang kilala mga minion waves habang si Super Del with a Ring of Order ay tuloy-tuloy yung kanyang mga aura, no? Ina-aurahan lang niya para ma-clear agad yung mga minion waves doon sa gitna. Pero si Lord Skehan, wala siyang pigil ditong itaas yung kanyang lapar at iniilawan. Ako, nabitin yung pana, pero may pares pa lang may pana, no? Yung dalawang junglers natin, Suyu and YSS, pero ang nilamang lang ni Franklin Saint, no, dahil doon sa vision control at naagawan nga ng XP Crab. Pero nandun yung bangka, tatama kay Benzu at mabibigyan ng maagang-aga si Kuya Benzu. First blood mapupunta sa kamay ni Franklin Saint. Unang dugo ay tumulo, mga kaibigan, in favor of Nox Cosmo. And right now, yung ating Turtle ay minamadali nila. Traction Pulse kukonekta dito kay Curvy at makakuha naman ni Franklin Saint yung pinakaunang objektiba. Tatakbo sa may itaas yung ating chip ni Brigad, pero mabilisan din naman patatakbuhin yung kanyang makina, no? Parang ano yan parang may motorsiklo yan, di ba? Parang china-charge. Bigla na lang bumibilis, no? Yung isang chip doon sa kanyang passive, and yung kanyang second skill yata yon. Nakalimutan ko lang kung ano yung pangalan ng skill, pero yung kanyang stun, for sure, Crash Course yung pangalan na yon. Pero eto na naman sa may top lane, sinasapak-sapak ni Shen.GG. Lapit ngayon si Bentoy with the Infernal Pursuit, pero na doon yung pag-back away ni Shen.GG at munti ka lang mabiga si Kuya Bontoy. Buti na lang available yung kanyang flicker, Ngayon, nasa gitna naman magta-transition itong si Prince. Uy, traction pulse na tama, pero nandun yung kanyang Chrono Dashes at makakapag-back away yung ating Harit. 1-0 pa rin yung ating talaan. Ladies and gentlemen, it's 3 minutes sa ating game time. Lamang lang ng 400 gold itong Nox Cosmo, no? They are enjoying this small lead, 'di ba? Para sa kanilang kuponan. Nako. Sa gitna naman yata magpaparamdam itong si Lord Skehan. Ito na naman yung kanyang lantern flare, pero anti-grab thruster ay lulundag lang si Kerr. Pero sa baba, uy, nandito na si Brigad, ano? Sinorpresa nila si Prince, pero ito na, lipat agad sa itaas. Washing with a Soul Sever, Evil Queller, pero wala na pupuntahan pa si Kuya Bentoy. Dahil kanina napagamit siya ng flicker, no? Kung matatandaan nyo, nilaban na lang diba? Wala na kasi siyang no choice doon sa pagkakataon na yon. Wala na siyang ibang option kung hindi pumalag na lang, and unfortunately, dalawa yung kanyang naging katapat, kaya okay lang yon para sa kanya. At least nilaban, diba? Hindi katulad niya, hindi ka pinaglaban. Agoy! 4 minutes sa ating oras, ano? All one pa rin yung ating score. Corrosion Sight ay available dito kay Ryuji at meron ng nabiling first
item yung ating Freya. Less than 5 minutes ay nakabili na ng first core item. Si Shen.GG nagtatago doon sa damuhan. Lapit ngayon si Super Del. Yung ating turtle ay available. Ilabas yung ating portal at nagsipagdatingan yung buong tropa ng Barangay Thai PH New Gen. Yung turtle ay available. Uy! Nasa pa naman ang ating Sora Benzo with a retry. Lantern Flare pero tumatalon-talon. Si Bentoy, si Franklin Saint ay nauna. Nadamay pa si Brygad. Isa laban sa isa ay naging palitan. Kirby with a double kill. Free hit lang si Prince. Sumasayaw-sayaw. At magsisipag-atrasa na lang muna ang side ng Nox Cosmo dahil dalawa laban sa dalawa yung naging palitan. Okay, 5 minutes sa ating oras. Yung lahat ng mga energy shield ay nawala na. Pero si Ryuji, naku, napalapit yata yung ating Freya. Buti na lang at nakapag-back away. Pero lapit ngayon si Lord Skian at natunaw! Si Prince ay hindi nagalaw. Tumama pa yung traction pulse sa mukha ni Lord Esquehan. Hindi nakapag-escape doon si Kuya Lord Esquehan. Natuluyan dun sa mga sago-sago na binato ni Kuya Kirby, no? At this time, yung ating Kimi, no? Maganda yung kanyang pinapakita with a perfect KDA 4-0 record. Mountain Shocker has been activated dito kay Franklin Saint at hindi naman tatama yung kanyang bangka. Balik reset ay nagamit ng Arin na Ryuji. Inaabot ng pilit si Franklin Saint pero nakasilip sa may bandang itaas. Etong si Super Del. Lalapitan yata ni Shen.GG. Nako, sinapak sa may eskinita. Yung kabayo, tinatry nilang i-burst down. Sabay nagsipagdatingan yung Barangay Nox Cosmo pero wala na yatang aabutan pa. Naku, lalapit pa ngayon si Benzo. Uy, natikitan si Prince pero lalapitan din etong si side na ni Lord Skihan. Tumama na naman yung kanyang traction pulse na galing dito kay Kirby pero buti na lang may Crimson Beacon na nagamit etong Zushin na si Lord Skihan at nakatakas pa nga doon sa possible casualty. Kaso ang nangyari, nakabasag na ng first tower. Ladies and gentlemen, ang Thai PH doon sa gitna ng ating map. Turtle will be available in 6 seconds. 6-3 yung ating total score, and enjoying pa rin sa 3K lead yung ating Thai PH New Gen. Ako po, si Ryuji ay napaluntag ko palayo pero yung Lantern Flare ay tatama, mababalipag habang Zaman Force ay nagamit naman just to clear out the minion waves onto the bottom lane. And now, the Turtle is up. Lapit ngayon yung 5 miyembro ng Thai PH dahil doon sa mabilis ang ultimate ng kanilang chip. Uy, yung carpet ay nagamit ni Kuya Del. Si Super Del ay nananakbo papalayo. Ryuji with a Valley reset. Pilit na inaabot yung ating Nox Cosmo pero sabay disengage na lang muna. Beautiful outplay on the side ng ating Thai PH New Gen. Diba? Pero sa baba ay nakapagtrabaho lang itong si Prince, no? Ng kanyang pagbasag doon sa Torre. And unfortunately ay hindi available yung ultimate ni Brygad pero may Crimson Beacon na ibabato si Lord Skihan. Mabilisan din naman nag-dash away si Venzu at wala nang aabutan. Failed attempt para dito kay Lord Skihan, no? Yung kanyang dalaw doon ay hindi napagana dahil nakatakas at nakalayo ng maaga yung side ng Thai PH New Gen. Lipat ngayon sa gitna. Uy, si Franklin Saint mababa yung buhay. Nandun yung kanyang traceless in, goes in. Si Shen.GG ay nawala pa. Na outplay mga kaibigan, na piso na lang ang buhay ni Franklin Saint at that time. Doon sa prosesong yon, buntikan pang mabigyan yung ating YSS pero na-outplay nga niya si Shen.GG na ngayon ay 2 beses na ngang namamatay. 6-4 yung ating score, 8 minutes sa ating game time. Ano yun? Feather of Heaven, no? Nakabili na si Prince ng kanyang Feather of Heaven para, I think, sa kanyang ikalawang item, no? Kung hindi ako nagkakamali. Second item na ng isang harit at sa baba naman ng ating map ay nakabasag na ng tuluyan ang Thai PH. Nako, yung pinapakitang performance ngayon, ladies and gentlemen, ng Thai PH, no? Talagang parang sinasabi nila dito, download game lang yung game number 1 dahil tuloy-tuloy yung kanilang pinapakitang pananalasa at pinapahirapan nila yung side ng Nox Cosmo, no? Pinapasikip nila yung mundo. Lahat ng pwedeng nakawin, lahat ng mga objectives sila ang nakakasecure and nagdadalawang isip tuloy yung Nox Cosmo kung lalabas pa sila dahil yung chip kasi, no? Very problematic para sa Nox Cosmo yung chip ni Brygad dahil
kahit malayo, no? Pwede niyang tawagin yung kanyang mga kakampi para tulungan at sorpresahin nga ng kanilang bulaga yung buong puwersa ng Nox Cosmo, at dahil doon hindi na nga nakapag-contest pa yung Nox Cosmo sa ating Lord. Level 1 Lord has been secured uncontested in favor of Thai PH New Gen. 9 minutes sa ating oras. Alright, 6-4 pa rin yung ating score, 3K lead in favor of Thai PH New Gen. So, ano pwedeng gawin ng Nox Cosmo? Siguro bukod sa yung joke nila, bukod sa mag-concede, 'di ba? Kailangan nilang pataasin yung kanilang mga damage output dahil meron naman silang Harit na mataas yung kanyang magic penetration damage kung aabot tayo ng late game. Kaso yung side ng Thai PH New Gen, wala silang marksman, 'di ba? So talagang yung scaling ng kanilang mga hero very limited lang. So sa early malakas sila dahil yung kanilang Sora and yung kanilang Freya ay nag-snowball. Pero ang tanong kung aabot ng late game, paano nila masusolusyonan yung mas mataas na potensyal pagdating sa ultra late game ng mga heroes na meron ang Nox Cosmo? And right now, they have this Kimi pala, muntikan ko nang malimutan. Pero once na mawala yung Kimi sa eksena, 'di ba? Paano madidepensahan or paano lalaban yung Thai PH New Gen? Considering na nag-e-expired nga yung power spike ng mga fighters nila, yung Freya kapag namatay yan ng paulit-ulit. Pero speaking of patay, si Shen.GG ay susubok na tumakas, tumama yung traction pass dito kay Kirby, balik reset, si Ryuji ay mapapalipad. Ito na yung portal, nagamit na nga din si Brygad onto the back lane, pero may laban din na nagaganap dito kay Bentoy. Master kill para dito kay Kirby. Medyo na na napasobra yata yung Infernal Pursuit ni Kuya Bentoy at hindi niya in-expect na malayo yung mga kanyang kakampi, dahil yung Nox Cosmo, iba yung kanilang target, si Brygad na nandun sa likuran, yung kanilang pilit na inaabot, kaya walang naging suporta doon sa pagpronta ni Kuya Bentoy. And right now, inhibitor turret ay kinakatok na ng Thai PH New Gen. Wala pa naman yung ating second lord, pero lamang na lamang pa rin ang Thai PH New Gen. 7,000 lead mga kaibigan in terms of net worth yung kalamangan ng Thai PH New Gen. Alright, so at this time talagang yung Nox Cosmo kailangan nilang ingatan yung kanilang mga sarili, wala silang impormasyon kung nasaan ba yung mga members ng Thai PH New Gen, not unless na gamitin yung kanyang Mountain Shower. Pero na-burst na agad si Brygad, hindi man lang nakapagpindot ng kanyang ultimate na Wild Walk, yung kanyang portal ay hindi na ilabas. Diba? Sabi ni Kim Chu, bawal lumabas kasi may batas. Pero speaking of labas, yung carpet ay gagamitin. Pero susundutin naman. Naku, sasapak sa himpapawid. Si Kuya Sora may setup nga. Saman Force ay nailapag. Pero tatlong tropa ng side ng Nox Cosmo. Gawin mo ng apat ay mawawala. That's gonna be a triple kill para dito kay Kirby. In total, 9 kills na yung Kimi. Eto na yung Thai PH New Gen. Kumakatok sa loob ng bahay. Nakalang tower na. May minion waves na dala-dala. Pero nandun yung Traceless here with a retry. At nailigtas pa ni Kuya Franklin Saint yung huling minion wave na yon na sana'y tatapos dito sa ating laban. Ubos, pati Panto Boss ang Thai PH New Gen laban sa Nox Cosmo. Wow! Grabe yung retribution ni Franklin Saint, Kung hindi nawala yung natitirang wagon, posibleng natapos na yung laban, di ba? So, bidang-bida at poging-pogi si Franklin Saint sa kanyang naging 1,000 IQ play, di ba? Just to clear out that single minion to defend and to survive the engagement coming from Thai PH New Gen. And now the Lord is marching on sa may middle lane. Tingnan natin kung paano ba magiging depensa Marino yung Nox Cosmo. Ngayon, yung ating Panginoon, this is the level 2 Lord guys. Pangalawang Panginoon pa lang ito, pero wala na siyang hahampalusin dito sa may bandang gitna. And ang desisyon ng Nox Cosmo ay igilid yung Panginoon. Uy, tumama yung traction pulse si Bentoy. Medyo mababa yung kanyang buhay. Yung Lord ay 1/4 na lang yung natitirang HP
bar pero nadepensahan din naman ni Prince Fids yung Lord na iyon. Pero may mga minion waves pa ha. Makakapal pa yung mga minion waves na nagmamarcha at naglalakad. Kaagapay yung Thai PH New Gen. Ngayon sa may top lane na nandito yung bugso ng mga minion waves pero makakadepensa pa din naman ang Nox Cosmo. Another day to survive. So they will live another life. 'Di ba? Hindi pa tapos yung laban. Lalaban at pupuso pa ang Nox Cosmo despite na wala na yung kanilang inhibitor turret men na in terms of late game mas mataas yung potential na gumana yung composition ng Nox Cosmo and ang Thai PH New Gen yung dilemma nila dito, kailangan nilang matapos na yung laban na to. Kapag umabot ng 20-minute mark at hindi pa nila nakukumpleto yung pag-end ng laban na to, ay may malaking posibilidad na baka mabaliktad pa sila in favor of Nox Cosmo. So ngayon ay medyo yung pressure ay nasa Thai PH New Gen despite na meron silang kalamangan. Napipigilan pa rin ng Nox Cosmo yung attempt na itulak or magbasag pa ng mga inhibitor turrets yung Thai PH New Gen. So right now yung mga flow ng mga minion waves ay very favorable sa Thai PH at etong side ng Nox Cosmo kailangan nilang pag-ingatan din, 'di ba? Yung kanilang sarili dahil butas na nga yung kanilang bahay. Wala na nga silang tore doon sa gitna. Hindi nila afford na mabawasan ng miyembro pero nakita nila yung kabayo, si Super Del. Pag silip doon sa damuhan, may nakitang barangay tanod men. 'Di ba? May nakitang barangay tanod sabay back away kasi baka naman bigla siyang ma-burst down. Uy, meron ng antikira si Super Del at nakabili na nga rin ng Blood Wings si Prince at dahil dun sa Mountain Shocker hindi ko sure kung nakita nila yung chip ni Brigad pero nakita na siguro yun dahil gumamit na ng Mountain Shocker. Kaso si Venzo hindi natin nakita men. Nahiya yung ating cameraman direct hindi natin napansin kung paano na maalam si Venzo na ngayon ay 2 beses nang namamatay. Lord ay available 4 laban sa 5. Wala yung retry holder. Setup manggagaling kay Shen.GG. Crimson Beacon ay nabalabag pero free hit lang si Ryuji. Yung ating Freya ay nagwawala na pero si Brigad mababa na rin ko niya buhay. Franklin Saint ay mabubura. 2 laban sa isa yung naging palitan. Maghahabol pa yata etong si Kuya Bentoy. Nakita si Brigad pero inabutan ng Synchro Vision na nanggaling dito kay Prince Fids. 5-2 yung standing ng Harit men Pinapakitaan tayo ng mga galawan at pagsayaw ni Kuya Prince Fids para sa kanyang Harit. Zaman Force has been activated once again pero nakapag-dash away lang with the anti-grab thruster. Etong si Kuya Kirby with a question mark na ngayon ay hindi pa namamatay. Men, yung Kimi masyado tayong pinapahanga nito bagong salta, bagong player, 6 man pero siya yung nagbubuhat, 'di ba? Para sa kanilang tropa and immortality ay available na nga din dito kay Brigad. 17 minutes sa ating game time, 30-10 yung ating kill score. Lahat ng Panginoon, lahat ng objectives ay very favorable. Paulit-ulit na napupunta sa Thai PH New Gen at yung Nox Cosmo. Men, kahit sila yung nakalamang ng ating 1-0 sa ating standing, hindi iniinda ng Thai PH New Gen na do or die na to para sa kanila. Pero right now, yung Lord ay nandito na sa loob ng bahay, kumakatok at papasok na sa tarangkahan again ng Nox Cosmo. Wala na yung inhibitor doon sa may top lane. May Glorious Pathway na ikakasa yung ating Hylos. Lapit kayo with the Zaman Force. Sumasayaw yung ating Harit. Sasapak naman sa Himpapawid yung Sora. Pero si Bentoy ay nakakuha na ng isa. Naku, si Shen.GG ay nawala pa. Magsisipagtakbuhan ngayon ang Thai PH New Gen. Bawas sila ng 2 and si Brigad nagpapabyukan niyang immortality and he will not be surviving doon sa laban na yon. Meron pang Winter Crown effect pero hindi na nga aabot pa. Lord Skelan with a double kill and that is a 4-man down para dito sa Thai PH New Gen. Here comes Nox Cosmo. Ito na yung kanilang pagkakataon na umarangkada. Sila ngayon ay aariba dire-diretso sa gitna yung kanilang target. Na ako po, nabasag na ni Prince Fids yung tore. Uy, mag-isa ngayon si Kirby medyo kinakabatutan mga kaibigan. Ito na yung Glorious Pathway, yung carpet ay gagamitin. Sabay sayaw si Kuya Prince. On 14 yung ating score. Naku, bawas yung 3. Dire-diretso magiging 4
4-man down! Yung Thai PH Nugent! May mga minion waves pa na magpo-flow dito sa gitna. Mag-isa lang si Benzu. Anong gagawin mo, Kuya Benzu? Ito na yung 5. Nasa likuran yung ating Phobius. Zaman Force muling sasayaw. Unstoppable dito sa ating Zoshiel. And that is a victory! Comeback Israel! Para sa Nox Cosmo! Oh my goodness! Hindi ko in-expect na mababawi pa ng Nox Cosmo yung laruan na yun. Pero ganun talaga sa buhay. Minsan, kailangan mong magtagumpay. Kahit mahirap, kayang-kaya. So, eto na. Maraming salamat everyone. This is Alfred Blaze, your shoutcaster. Thank you so much for watching and looking forward, no, for more tournaments to come. Maraming salamat po.